Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay araw ng Sabado sa ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Paggunitan natin sa ating ina ng laging saklolo. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin kung papaanong ang isang pinuno ay tunay na nagmamalasakit sa kanyang alipin. At napakaganda sa pakiramdam kapag mayroon tayong pinuno na nagmamalasakit sa atin. Napakasarap mapabilang sa isang grupo, sa isang samahan, kapag alam mo sa sarili mo na kung ito ang namumuno sa inyo, hindi ka pababayaan at makakaasa ka na ikaw ay kanyang aalagaan at bibigyan ng kung ano ang iyong pangangailangan. Sa Ebanghelyo narinig natin isang kapitang Romano ang lumapit at nakiusap kay Jesus, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang alipin. Ginoo, ang alipin ko po'y naparalisis, nararatay siya sa amin at lubhang nahihirapan. At agad namang sumagot si Jesus, pupunta ako at pagagalingin siya. Pero ano ang sabi ng kapitan? Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin na lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Para sa ating Panginoong Jesus, ang ganitong mga salita ay may kasamang matinding pananalig sa Kanya. At bumilib siya sa pananampalataya nitong kapitan na ito. Kaya sa katapusan ng kanilang pag-uusap, sinabi niya, umuwi na kayo, mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. At kung susundan natin ang kwento, gumaling itong alipin na ito at sila'y nagpuri sa Diyos. Kasunod na ikinuwento ang tungkol sa biyanan ni Pedro, nararatay sa sakit. Sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, lumapit ang mga alagad kay Jesus at ipinakiusap sa kanya na pagalingin itong biyanan na ito ni Pedro. At pumasok si Jesus sa kwarto, hinipo ang may sakit sa kanyang noo at ito'y agad gumaling. Tunay na ang ating Panginoong Jesus ay makapangyarihan sa salita at gawa. Kaya kung ito ang katotohanan, di ba talagang dapat tayong manalig, kumilala, at magtiwala lamang sa Kanya, at hindi sa kung saan-saan, at hindi sa kung kani-kanino. Kung minsan kasi, di ba, ang pananampalataya natin ay naisasakripisyo natin at sinasabi natin, wala namang mawawala kung magpapatingin kami sa albularyo. Wala namang mawawala kung kami ay pupunta sa mga tinatawag na mga faith healer na sa katotohanan, fake healer. Wala namang mawawala. Sa totoo, malaki ang nawawala. Ang lubos na pananalig natin sa Diyos ang nawawala. Isinasakripisyo natin ang ating pananampalataya sa Diyos para sa mga bagay na sinasabi nating makapagbibigay kagalingan at wala namang mawawala. Para sa kapitang Romano, ang dapat lamang niyang lapitan at pakiusapan ay
si Jesus. Para sa mga alagad, ang dapat lamang nilang lapitan at pakiusapan ay si Jesus. Sa mga taong inaalihan ng demonyo at pinapahirapan ng masamang espiritu, ang dapat lamang nilang lapitan at pakiusapan ay si Jesus. Sabi nga ni Propeta Isaias mula sa Ebanghelyo, kinuha ni Jesus ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Ito ang naging misyon ni Jesus. At ginawa niya ito para sa ating lahat, para tayo'y iligtas at pagkalooban ng buhay. Inilagay tayo ni Jesus sa sitwasyon at kalagayan na tayo ay tunay na matatawag na mga anak ng Ama. Bakit mo ipinagpipilitan na maging anak ng demonyo? Sa paglapit sa albularyo, sa paglapit sa mga manghuhula, sa paglapit sa iba't ibang mga sinasabing nagpapagaling ayon lamang sa kanilang pansariling pamamaraan na kung tutuusin, pamamaraan galing sa masama. Tinubos na tayo ni Jesus sa kanyang pagkamatay sa krus. Ibigay natin sa kanya ang lubos nating pagtitiwala at pananalig at makakaasa tayo ng nag-uumapaw na biyaya. Magsiting. Amen.